Hello everyone! We are going to SM San Lazaro to review a open kitchen resto named Marugame! Wala na, te. Anong ayoko na wala na eh. Hello everyone! We are here at Marugame and yung in-order ko, yung letter C sa rice balls or yung katsudon. So, ang rating ko sa kanya siguro mga 9 out of 10 kasi yung rice niya marami and ganoon din naman yung ulam and may itlog. It's just that medyo nakakaumay lang yung itlog na part niya and ayun lang. Sa akin naman guys, is same lang kay Kila. In order ko is katsudon. And yung rate ko din sa kanya is 9 over 10. Kasi sa akin, hindi ako mahilig sa kanin na medyo basa. And sobrang daming kanin. I think good for two na siya kapag hindi kayo medyo gutom. Kaya kami kasi medyo gutom pero hindi pa rin naubos yung kanin. And na-recommend ko talaga siya kasi masarap talaga siya guys. Must try nyo tong katsudon sa San Lazaro. So ayun guys, sa akin naman ang na-order ko is beef yaki udon. For me, I'll rate it as 10 over 10. Naubos ko siya. Masarap para sa akin yun. If gusto nyong parang beef sa samgyeopsal, ganun yung lasa niya with repolyo. Tapos basta pag kumain kayo, masasarapan kayo guys. Recommend ko siya 10 over 10. So for me, I also ordered katsudon and yung rate ko sa kanya is 9 out of 10 din. Siguro mas ma-enjoy ko siya kung super gutom ako. kasi hindi ko naubos sobrang dami ng servings and yung kanin hindi ko kaya best. So may tira-tira pa. And siguro ang suggestion ko bago kayo kumain dito, magpagutom muna kayo simula umaga para sulit na sulit yung in-order nyo. Ay, yung in-order ko, chicken teriyaki, letter I sa menu. 8 over 10. Hindi ko lang bet yung kimchi sa kanin. Pero overall, sobrang sarap ng ulam. 8 over 10. Hello everyone, we are at Marugame at SM San Lazaro and we're gonna interview one of the staff. Hello kuya, what's your name po? My name is Raven, restaurant supervisor. Wow! Okay. The first question, ano yung mga risk factors, example yung mga langaw, insects, na na-encounter nyo na dito? Common sa amin yung langaw. Yung langaw talaga. Pinaka-common yun.
Kasi hindi din talaga namin siya matrace kung saan siya nanggagaling, paano siya napupunta sa store namin sa tindahan. Naka-encounter na po ba kayo nung nagreklamo about sa food na sinerve nyo? Like, may contaminated, may dumi, ganun. And paano nyo po na-handle if meron? Usually, ang common namin yung sa ano, yung sa mga buhok. Usually. Ano kasi, physical hazard siya. Hindi namin siya nakukontrol kasi gawa ng minsan pag matao, hindi namin siya napapansin, usually nakakakita lang ng customer. Pero ang pinaka-struggle kasi na minsan sa customer is, ano siya, nagiging hysterical. Yun yung pinaka-mahirap sa amin. Paano namin siya mapapakalma. Pero kailangan kasi that is, ma-demonstrate mo sa kanya kung paano ganun nangyari. Usually, number kailangan polite ka muna. Kunin mo muna yung feedback ng customer bago kami mag-react sa problem na nakita. Paano nyo po na-maintain yung cleanliness sa kitchen, especially open kitchen po kayo, and sa buong resto? Time management. Time management ng cleanliness. Hindi siya every minute, usually, rotation. Kailangan hindi naman porket nasa isang station is, hindi mo na siya titignan. Kailangan monitor. Kung baga magka-trouble, magka-trouble, pagka kada isa, ay monitor mo siya. Pwede na yan, matapos yung operation. Thank you so much, Kuya. And grabe, ang sarap po ng food. Actually, hindi namin naubos kasi sobrang dami. Thank you so much, everyone. So this is how we wrap up our food review vlog, guys. I hope you enjoy as we enjoy our food. Guys, kung gusto nyo kumain ng Japanese food, pumunta lang kayo dito sa SM San Lazaro sa Marugame Ubo. If you're looking for a open kitchen na resto, syempre for transparency, para makita nyo rin kung paano nila prepare or yung cleanliness na meron sila, highly recommended itong Marugame, and especially na nandito kami sa SM San Lazaro. That's all! Arigatou gozaimasu!